Hallelujah. Birheng Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila ito sa isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghanda, at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila daw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ang isa sa mga kawal ang pagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa ating sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, Lunes, pagkatapos ng Pentecostes, ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria, ina ng simbahan, ina ng sambayanang Kristiyano. Marapat lamang sapagkat kahapon ating pinagnilayan ang pagdating ng Espiritu Santo sa mga alagad sa unang sambayanan na nanalig kay Jesus Nazareno at kasama si Maria sa mga alagad na pinadalhan ng Espiritu Santo. Ina ng simbahan. Ito'y unang ginamit ni Papa San Pablo ika-6 bilang pagsasalarawan kay Maria. Bakit siya ina ng simbahan?
sapagkat siya ay ina ni Jesus. Si Jesus na ulo ng simbahan. Ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Si Papa Francisco po, noong 2018, ang siyang nagtatag ng kapistahang ito upang ipaalala sa atin na si Maria ay ina ng simbahan dahil si Maria ang pangunahing deboto at disipulo ni Jesus Nazareno. Kung gusto niyo raw pong maging tunay na kasapi ng simbahan, maging tunay kang deboto at disipulo. Kaya nga nakita natin si Maria sa Ebanghelyo, iilan na lamang ang mga naiwan sa paanan ng krus. Sa panahon ng kagipitan, nag-alisan maging ang mga malalapit na alagad, maging si Pedro at ang iba pa, si Juan, sa mga alagad ang tanging naiwan at ang karamihan pa nga mga babae na mga tagasunod ni Jesus. Kaya nga dito makita natin ang tunay na deboto, hindi lang sa panahon ng pangangailangan, hindi lang sa panahon na may hinihiling, hindi lang sa panahon ng kagalakan. Kaya nga lagi kong pinapaalala rin, hindi lang tuwing piyesta, hindi lang tuwing may prosesyon, kundi ang tunay na deboto, tapat, buong buhay, habang buhay. At ito ang ipinakita ni Maria. Tunay siyang deboto. Tunay siyang sumusunod sa Diyos. At ito'y tumulong din sa kanya upang maging disipulo. Sapagkat pag sinabi nating disipulo, hindi lang ito tungkol sa pananalangin, pagdedebosyon, pamamanata, pagdarasal. Ito rin ay naisasalin sa buhay. Sa unang pagbasa, narinig natin, ang unang babae, si Eva, tumalikod sa bili ng Diyos, tumanggi sa alok ng Diyos. Kaya nga, pumasok ang kasalanan sa mundo. Narito naman ngayon, ang isang babae, si Maria. Kung si Eva tumanggi, si Maria sumang-ayon. Kung si Eva ay sumuway, si Maria ay tumalima. Kung si Eva ay lumayo sa kalooban ng Diyos, si Maria tinanggap ang kalooban ng Diyos. Kung dahil kay Eva, pumasok ang kasalanan, dahil naman kay Maria, pumasok ang biyaya, sapagkat dumating si Jesus Nazareno. Kung ang sagot ni Eva, hindi, ang sagot ni Maria, opo. Iyan daw po ang tunay na disipulo. Kaya nga, dahil siya'y tunay na deboto, tunay na disipulo, siya ang ina ng simbahan. Ito rin ang hilingin natin sa mahal na ina. Opo, siya ang takbuhan natin. Siya ang nananalangin para sa atin. Ngunit, higit na matutuwa ang mahal na ina kung tayo'y tutulad sa Kanya. Siya ay ina ng simbahan at tayo rin sana maging tunay na kabahagi ng simbahan. Hindi sapat na sabihin, Katoliko ako, binyagan ako. Ang tunay na bahagi ng simbahan, katulad ni Maria, tunay na deboto, tunay na disipulo. Nawa, sa tulong ng mahal na ina, lalo tayong lumapit kay Jesus Nazareno
hindi lang sa panahon ng pangangailangan. Lumapit tayo kay Jesus Nazareno bilang mga deboto at disipulo, buong buhay habang buhay.